Iran. Iran. Akala natin na magiging okay yung kalabasan nitong parang nuclear talks yata ito sa Oman ginawa. Tapos in the middle of nowhere bigla na lang inattack nila ang Iran. Di po ako makatulog po talaga. Pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Sobrang nakakatakot po nung nandun pa po kami. Mga pamilya ko po ay nag-aalala. Can you imagine 40 days lang na itinakbo itong gera na ito ay talagang umaaray na ang ating mga kababayan. Anong mga iba pang mga epekto na mangyayari para sa ating mga kababayan, lalo na't yung mga OFW, yung mga nasa Middle East? Well, the war in the Middle East has already killed around 2,000 people. Meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Yung mga OFW natin, mahigit kumulang 3 million ay nandyan sa gitnang silangan. Tago sila siguro sa mga bunker o sa kanilang mga bahay or baka nga yung mga remittance centers or whatever nakasara. I guess, Ang ating Department of Migrant Work, in-encourage pa natin umalis yung mga kababayan natin para pumunta sa Saudi Arabia, pumunta sa United Arab Emirates. Ano ba ang plano natin para sa mga kababayan natin? mga kaibigan at mga kababayan, ako po si Orion Perez Dumdum. Nandito po tayo sa ating diskusyon ngayon. Ito ang tinatawag nating PGMN Podcast in Taglish. So medyo kakaiba siya. Meron po tayong special guest ngayon. Siya po ay may 30 years worth of experience bilang isang business leader, isang socio-civic leader and organizer. Siya rin ay dating naging public servant and public official. And not only that, siya rin ay isang reservist colonel sa Armed Forces of the Philippines. So, itong taong ito, itong ating special guest ngayon ay may maraming malawak na experience at maraming kaalaman. So, siya rin po ay dating naging acting secretary ng Commission of Filipinos Overseas at siya rin ay dating naging undersecretary ng Department of Trade and Industry o yung tinatawag nating DTI. Mga kaibigan at mga kababayan, without much further ado, will you please welcome ang ating special guest ngayon? Walang iba kundi si Yusek Abdulghani Makatoman. Ayun. Very good afternoon sa iyo, Orion. And it is a great honor and pleasure to be here with you at isang karangalan na mapag-usapan natin itong napakagandang, ewan ko kung magandang topic ito, pero ito ay talagang napakasalimuot na nagiging experience natin na mas masalimuot pa sa experience natin during the pandemic. Itong gera sa Middle East, itong US, US at saka Israel against Islamic Republic of Iran. Ayun na nga po. So ano pong nangyayari dito, Yusek Gani, no? Meron pong hidwaan itong dalawang sides na ito, may away. Hindi ba dati parang meron sila originally parang they were in the middle of talks yata in the month of February. Parang meron silang pinag-uusapan tapos bigla na lang akala natin na magiging okay yung kalabasan nitong parang nuclear talks yata ito sa Oman ginawa or hosted by Oman. Tapos in the middle of nowhere bigla na lang inattack nila ang Iran. So ngayon nagkaroon ng gulo. Tapos ngayon, ayan, tumataas ang gasolina, everything. Anong mga iba pang mga epekto na mangyayari para sa ating mga kababayan, lalo na't yung mga OFW na lalo na't yung mga nasa Middle East? Tama yan, Orion. In fact, 2 days before the February 28 na itong unprovoked war between US, Israel versus Iran, ay nag-uusap pa sila sa Geneva. Sa Geneva. Geneva, ito ay ang talagang referee dyan is yung Oman. Oman, oo. At nangyari ito, pero konting backtrack lang sa history. Alam mo naman na medyo nakakaintindi tayo ng konti as a history enthusiast. Ano?
matagal lang itong Iran ay ito yung Persian Empire. Yes, Nag-exist yes. ito for more than 5,000 years. At saka, alam mo naman, ang US, it's only 250 years. Oo nga. At bata pa ito. Na, Recent arrival lang sila. Yes, at alam mo naman, sa history, yung nangyari sa yung mga Indian America ay medyo hindi rin maganda yung naging kinalabasan. Kaya nagkaroon ng United States of America, lalo na ang Israel. Naging Israelian noong World War II. So it's a 70 years old country. So itong hidwaan nila, matagal na ito yung problema sa dito ito nag-umpisa doon sa problema sa Palestine. At maraming factors, pero sana hindi ito nangyari dahil talagang napakasalimuot yung naging apekto, lalong-lalo na sa ekonomiya natin, sa mga hardworking overseas Filipino workers natin na tinatawag natin ng mga modern heroes. Mga Ngayon bagong ay- bayani, no? Tawag natin. Oo, totoo yan. At ngayon, itong gera sa Middle East ay nagkaroon ng domino effect. Bagamat tayo ay napakalayo, 8,000 miles away from the regional war, ang Pilipinas. Pero isa tayo sa mga collateral damage kasi yung langis, alam mo naman Ayun na nga. yung energy input natin sa Pilipinas, 70% ay fuel na inangkat Ini-import. natin sa Middle East. Number one na source natin is Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman. Kasama na rin ng Iraq na binibilihan natin ng ating fuel. So talagang isa tayo sa affected. Indirectly, talagang malaki yung effect sa atin, sa ating ekonomiya at lalong-lalo na yung napakalaking remittance ng mga modern heroes natin. Oo, $40 naku. billion annually ang nire-remit nila. Pero yung mga OFW natin, mahigit kumulang 3 million ay nandyan sa gitnang silangan. Kaya talagang malaki yung mag-effect sa atin sa Pilipinas. Grabe nga, no? Nakikita ba ninyo, Yusek, na nagkakaroon siguro ng, let's say, bababa siguro ng konti yung mga remittances dahil siguro hindi nakakapaglabas itong mga OFW natin. Siyempre, nakatago sila siguro sa mga bunker o sa kanilang mga bahay or baka nga yung mga remittance centers or whatever nakasara. O baka hindi sila nasisweldohan dahil lahat sila nagkakaproblema sa kanilang mga hanap buhay doon, no, sa lugar. So, magkakaroon to ng siguro aside from yung langis, yung presyo ng langis, magkakaroon din tayo ng problema dito sa yung inflows ng mga remittances. Ganun po bang nakikita niyo mangyayari? Tama yan, Ryan. Ang ating GDP, Gross Domestic Product natin, 20% dyan, umaasa tayo sa Remittances, no? remittance Grabe. na $40 billion. Yung 12 million overseas Philippine workers natin, 3 million nandyan sa Middle East. Pinakamalaki sa Saudi Arabia, more than 1 million. Grabe. Sa United Arab Emirates, mayroon tayong almost 1 million din ng mga overseas Philippine workers. Oman, Bahrain, Qatar, mahigit kumulang mga 600,000. At ang pinakamasalimuot dito yung Israel. Mayroon tayong 60,000 dyan. Lebanon, Turkey, yung even in Iran, may mga Pilipino tayo dyan. Can you imagine yung 3 million na yan? Sabihin na natin, yung affected dyan ay 1 million lang. Pero napakalaking yan. Baka siguro mga 3 billion dollars yung apektado dyan na magiging foreign remittance. So malaking apekto ito. Lalo-lalo na ngayon. Ang mga, aside from doon sa na-trap dyan ng mga overseas Philippine workers natin, both yung mga CBs at saka mga land-based na OFW, pero yung mga outgoing din natin na dapat ay mga Pilipino na dapat ay pupunta sila dyan para magkaroon ng trabaho. At ito ay humigit kumulang mga 100,000 na hindi yung nakaalis. Dahil dito sa hidwaan, 40 days, pero napakalaking effect ito. Lalong-lalo na dun sa mga naapektuhan talaga kasi habang nagigera, wala namang development. Lalo na yung mga construction nila, tourism nila, bagsak. So, wala talagang trabaho. Yung mga nasa service sector na mga Pilipino na kababayan natin, na doon sila talaga nagtatrabaho. Malamang, Yusek, may iba dito sa mga pinagtatrabahuan nilang mga kumpanya or mga mall or
kung ano-ano pa bang mga negosyo, baka nagsasara na rin, di ba? Dahil yun na nga, walang komersyo masyado, walang negosyo dahil nga sa emergency situation itong digmaan na ito. So, ang mangyayari, kahit sabihin natin matatapos, sabihin natin na natapos ang digmaan, nagkaroon ng economic slowdown. At dahil doon, biglang itong mga kumpanya nagsara, syempre papauwiin ng ngayon yung mga ibang Pilipino. Mga mangyayari dyan, talagang apektado yung natin, yung economic inputs natin when we talk about yung remittances, no? Parang malaki talaga yung magiging epekto Hindi lang yung langis yung remittances mismo Sigurado yan. Dahil itong nangyayaring away ay hindi lang doon sa ang target nila, mga military sites, pati mga airport, yung mga energy, yung mga oil refinery, mga infrastructure. Doon na lang sa mga airport ng Saudi Arabia, Israel, karamihan dyan na mga kababayan natin dyan nagtatrabaho sa service industry. So, yun, sigurado yun, nawalaan sila ng trabaho or hindi man sila nawala ng trabaho, pero wala talaga silang lumiliit talaga kung binibigyan man sila ng salary ng mga employer nila. Pero wala silang ginagawa ngayon. So, malaking kawalan yan sa magiging yung mga prospective, yung mga hinahantay natin ng mga foreign remittance. So idagdag pa natin diyan yung mga seaman, yung mga sea-based na overseas Philippine workers na na-trap diyan sa Hummus Street. Na gustong-gusto rin nilang umalis. Hindi sila makaalis. Na syempre, hindi talaga kumunti yung mga padala nila sa kanilang pamilya. So napakalaki talagang epekto ito doon sa mga foreign remittance natin. Recently, nagkaroon tayo ng medyo slight development naman ng konti. No? I think ang gobyerno natin ay nakapag-usap sa gobyerno ng Iran. I think yung ating, from our DFA side, nakausap niya ang foreign minister doon sa Iran para, kumbaga yung mga Philippine registered na mga vessels daw ay makadaan. Vessels na may mga crew na Filipino ay padaanin or mga cargo na papunta sa Pilipinas ay padaanin. At napagbigyan naman din daw tayo. No? Parang anong nakikita mong naging rason kung bakit pumayag ang Iran dito sa, alam mo yung parang i-allow nila na tayo naman ay parang mapagbigyan din. Ano sa tingin ninyo, Yusek? Honestly, Oreo, hindi ko alam kung tatawa ako dyan sa naibalita na ganyan because tayo naman, to be honest, ay wala naman talaga tayong mga state-owned na mga oil tanker. Oo nga. Tayo naman ay, so hindi ko alam kung paano ito lumabas na balita, kung totoo man yan. Pero ang nakita ko sa dyaryo ay yung ating Department of Foreign Affairs Secretary nakipag-usap doon sa Iran ambassador to the Philippines. So sana totoo yung lumabas na balita. Pero dito naman sa Pilipinas wala tayong refinery. At ang may refinery lang kasi umalis na yung Shell. Mayroon yung Petron. Pero tayo yung mga refinery na umaangkat ng langis sa Middle East, lalo na diyan sa mga binanggit natin na oil-rich country, ay ito yung mga bansa like South Korea, China. So sila ngayon ay alam mo naman, in-announce din ng Iran na lahat ng US allied country ay bawal doon. So, tayo talaga, hindi ko alam kung ano yung dadaan doon ng mga oil tank. Wala talaga tayong mga wala rin tayong mga registered, kumbaga yung mga mararaming vessels na naka-register sa pangalan ng Pilipinas. Oo, kasi yung mga vessel na yan, not even Petron, wala silang oil tanker. So sila ay kung mayroon man inaangkat din ang Petron, alam mo ang Petron dating that belongs to the government before. Yes, that's right. Bago ma-acquire ng San Miguel. Pero sila rin ay nagre-rent lang ng Pero yung usapin na papayagan tayo diyan sa Hummus Street, maganda yan kung talagang mayroon tayo. Pero ang isa sa pinaka rin diyan, malaking problema kahit sabihin na natin na wala tayong mga oil tanker na dumadaan sa Hummus Street. Pero yung mga oil tanker na dumadaan dyan that belongs to China, South Korea, India,
ay doon naman tayo bumibili. So talagang like the logistic cost sobrang tumataas at lalo na yung distribution cost. Bago maggera, ang cost ng fuel langis ay nasa $70 per barrel. Ngayon umabot na 110. Grabe. Despite at tuloy-tuloy yan tumataas. Dito lang sa atin yung February natin ay yung diesel natin nasa 52, 53. Ngayon nasa 140. 140 Dumaan kami plus, kanina sa Petron ay napakataas. So, Grabe, no? Malaki yung magiging epekto lalo na sa transport sector natin. Ayun na nga ang nakikita ko talaga na yung pag-aalaw nila, at least man lang siguro may humanitarian aspect. Kasi malaki talaga ang percentage nitong mga Pilipinong seafarers, hindi ba? Halos lahat yata ng mga kumpanya sa iba't ibang bansa usually mayroong Pilipinong crew members, or kahit hindi mismong part ng bridge or ng engine room, part naman sila dun sa catering staff or sa sa kitchen or something like that. So meron talagang usually Pilipino. So I guess nakakatulong to sa atin, at least man lang alam natin na hindi magkakaproblema ang ating mga kababayan na seafarers, no? Pero yun na nga, hindi naman like you said, hindi ganun karami ang mga Philippine registered na mga vessels. Hindi naman ganun karami talaga yun, no? I wanted to go back dito sa Oman, I understand that itong Oman, meron siyang special relationship with Iran dahil siguro siya yung medyo naiiba doon sa other Arab Gulf states, no? Dahil to begin with, most of the other Arab Gulf states are mostly led by Sunni elites. Alam natin na ang Bahrain is actually a majority Shiite ang population, pero ang kanyang ruling family and yung ruling bureaucracy are mostly Sunni. And which is pretty much the same with the rest of the other Arab countries, no? Ganun din ang Iraq, no? But then Oman is one country na nagkaiba dahil they're neither Sunni and Shiite. They are Ibadi pala ang ang style nila. So because of this, parang neutral yata yung nila. They are neither this or nor that. They're able to play this mediating role. I think traditionally, no, they've usually been considered yung parang the back channel operator, no? Anong po sa tingin niyo yung nangyari dito? Parang ngayon hindi yata masyadong si Oman ang parang humaharap, kundi si Pakistan na ngayon. No? Anong nangyari dito? Tama yan, yung mga yung GCC, no? Yung Gulf Cooperation Council, kasama diyan yung Oman at Bahrain. Yung Bahrain, tama kayo, Orion, 60% diyan, mas majority diyan yung Shia Shiite, Muslim, 40% yung Sunni. Pero ang Sunni yung talagang yung elite diyan, yung monarch din sila. Monarch, so yun yes. ang nagro-rule. Pero ang Oman talaga yung pinagkakatiwalaan diyan ng Iran. Magkatapat lang yan eh. Magkaharap yes. lang yung Oman at saka Iran. At alam mo yung problema rin, isa rin sa mga ugat ng problema yung rivalry between Shia Muslim at saka Sunni Muslim. Parang sa Christian Catholic denomination. and Protestant or Yeah, something may like that. Roman Catholic at saka Christian. 2 billion Muslim in the world, yung 2 billion ay Sunni, 200 million are Shia. Na yan? May matagal ng hidwaan din yan. Pero after all, they are ngayon medyo nagiging maganda na yung relationship between Sunni at saka Shia. Pero tama po kayo na ang Oman ay neutral sila. Isa yan sa pinagkakatiwalaan. Siguro among the GCC countries, ang Iran ay talagang maganda yung trust and confidence nila sa Oman. At kaya nga yung nabanggit natin kanina na 2 days before the attacks, unprovoked attack ng Israel at saka US ay nag-host dyan ay ang Oman sa Geneva. Ngayon, Pakistan na. So, sana ay tuloy-tuloy yung magiging peace dyan sa gitnang silangan. Oo dahil nga kung
tutuloy-tuloy ito, medyo lalong-lalo na sa atin as a third world country, napakalaki yung magiging apekto sa atin. Mahigit 3 million ng unemployment na. Lalong Oo, dadami yan, sobrang recession. dami. At ngayon, ang malaking naapektuhan din na hindi nakikita or maybe nakikita rin ng ating pamahalaan is yung mga micro entrepreneurs natin na 92% ng ating mga entrepreneur are micro. Ito yung mga maliliit. At yung ano naman, mga small entrepreneur naman ay mga 8%. So yun, medyo mahaba-haba pa ang kanilang bulsa. So makakasurvive pa yan. Pero mga micro entrepreneurs natin, talagang kung madagdagan ito siguro ng another 1 month, 2 months dito sa gera ay napakalaki yung magiging problema, effect sa ating ekonomiya. Okay, so Yusek. So ito nga ang Pakistan na ngayon ang parang naging chief mediator, negotiator or mediator ng US and Iran, ano? Ano kaya yung naging rason kung bakit nagkaroon ng shift from Oman being the traditional mediator, biglang naging Pakistan? Ano kayang nangyari dito? Sa tingin ko kasi, ang Oman din, of course, mayroon dyan US base na Ay, oo, belongs to tama, the tama. US. So, Meron isa sila. rin yan sa mga tinatarget ng Iran. Kasi una, sila yung mediator ay hindi naging successful yung ano. So, sa tingin ko dyan, ang Islamic Republic of Iran, baka wala na rin tiwala dyan sa mga GCC country, lahat sila. So, ngayon ay, at saka ang Pakistan naman, talagang kadikit lang yan ng Iran. Oh, At, yeah, that's right. Isa rin sa mga malalaking buyer ng Iran ng oil. Kasi despite of yes, the that's right. economic Sanctions. sanction ng US sa Iran, pero alam mo naman, Iran, India, even China, Russia, yan ang mga main na talagang binibentahan ng Iran ng kanilang oil despite of the economic sanction for more than 40 years. Meron akong parang little theory. Partly siguro, aside from the fact na itong si Pakistan, meron silang border with Iran, no? Iran. Dun sa may Balochistan, Yeah, Balochistan? Oh. Yes, yes. Oo. Balochistan area. There's also one other special dynamic at play here siguro. No? Itong Iran kasi, Pakistan. Itong Pakistan, yung kanilang, culturally kasi highly Persianized yata din yung mga influences nila. I remember reading na yung kanilang national anthem pala, very parang Persian yung language na ginamit sa kanilang... Farsi. Or parang Farsi yung lumalabas na totoo. na language na ginamit doon para sa kanilang national anthem. Obviously ang Urdu na ginagamit ng Pakistan maraming Persian words. Yung culture nila is very highly Persianized, no? And at the same time internally, unlike in the other GCC countries where there is this idea of Sunni supremacy, doon sa Pakistan walang ganoon. So actually I realized na in Pakistan there's no real difference between Shiite and Sunni. They get along well, no problem. The founder pala of modern Pakistan, si Muhammad Ali Jinnah pala, was a Shiite. So he was actually from a Shiite background. And then itong chief negotiator pala, the main man na laging kinakausap pala ni Trump. Parang naging kaibigan na nga ni Trump. Si Field Marshal Asim Munir. Although Sunni siya, his wife is Shiite naman. Parang ganoon. So these little dynamics, no, in the situation of Pakistan seem to probably make them more palatable also to the para bang nakikita ng Iran, hindi, okay lang kausap tong mga taga-Pakistan kasi parang walang issue sila sa mga Shiite katulad natin. Siguro ganoon, I don't know pero there's also the fact I think na itong si Pakistan parang marami siyang mga kaibigan pati yung China kaibigan niya 'di ba? So parang marami siyang pag kinausap ang Pakistan ng USA, ang Pakistan may abilidad na makipag-usap sa maraming ibang para bang makapag palabas ng message
sa maraming mga bansa na involved or may stake dito sa issue na ito. Parang ganun siguro, ano? Tingin ko lang. Totoo yan. Ako, I have been also sa Pakistan, Karachi, yung mga mosque doon, yung they called Jami, yung masjid ng Shia at saka Sunni ay side by side. Side Yung by side, Sunni no? pwedeng magdasal sa sa mosque ng Shia, vice versa. Unlike in the GCC countries na hindi ganon. Parang meron talagang divide between the two. May konting, although hindi naman general, as a general rule, hindi naman na dahil Sunni ako, hindi naman. Pero parang may ganon na stigma. Pero Yeah, in yeah. Pakistan, tama ka, Orion, na walang issue sa kanila, yung Oo. Shia ka or Sunni ka. So siguro isa na rin yun sa dahilan na accepted ng Iran na ang maging negotiator, mediator ngayon ay ang Pakistan. At of course, sana ay tuloy-tuloy na yan na maging ma-attain ang peace. Kasi ngayon, this is a temporary ceasefire Oo nga lang eh, ito. oo So nga eh. wala talaga na pagkasunduan na peace pact or peace agreement. Kaya tayo ay manalangin na talagang tuloy-tuloy itong usaping kapayapaan sa US at Israel, Iran. Hindi pa nga nag-uumpisa yung ceasefire na binomba na ng Israel Parang ang within 24 hours yata, di ba? Parang hindi. Lebanon. Ang Lebanon, yung, oo. Hezbollah. Alam mo naman, ang Hezbollah, Hamas ng Palestine ay mga proxy allied force yan ng Iran. Ng Iran, Kasama yes. rin dyan yung mga militia from Iraq at Sa Yemen, yung mga Syria. Houthis. Sa Yemen naman, yung Houthis. So, Yemen, mga oo. kaalay dyan ng Iran. So, ngayon, hindi pa nag-umpisa yung ceasefire ay medyo may nagawa ang Israel. Pero parang nawala yung ceasefire, di ba? In effect. hindi naman nawala Hindi naman kasi nawala. Okay. sa Pakistan ngayon dumating yung no less than the US Vice President si Vance. Siya yung kasama siya doon sa in behalf of the US government pumunta sa Pakistan. Sabi nung foreign minister ng Iran na hindi siya dadalo kung patuloy gagawin ng Israel. Pero nakita ko naman just now kanina na dumating na rin yung foreign minister ng Iran sa Pakistan. So sana ay tuloy-tuloy na. Sana nga itong, tuloy-tuloy, ceasefire. oo. Hindi lang 2 weeks or 15 days na ceasefire, kundi tuloy-tuloy na yan para hindi na magiging lalong masalimuot ang magiging Oo nga. epekto sa atin, lalo na sa Pilipinas. Ang nakikita ko kasi dito, Yusek, no, parang ang original na intention, at least from the point of view ng USA, is parang breathing space lang. Tapos parang rest lang, pero magko-continue. Ang sa alam ko, itong si Iran, ayaw ng ganyan. Kung magkakaroon man tayo ng tigil, talagang tigil na sana. Pero pag mangyayari nga yan, okay sa amin kung okay sa inyo na sumunod kayo dito sa mga kagustuhan namin, which is wag niyo na kaming guguluhin, ha? Parang ganoon eh. Parang 'di ba meron yung 15-point plan yata yung galing sa US tapos 10-point plan naman galing sa Iran. Anong masasabi po niyo tungkol dito? Yusek. Napakaganda rin yung proposal ng Iran at sa tingin ko naman accepted sa US kasi sa totoo lang ang US pinasok nila itong gulo pero sa tingin ko hindi sila handa tapusin ito dahil parang hindi yata tama yung intelligence na nakuha nila. Akala nila parang Venezuela na papasukin nila ang Papasukin Iran lang, tapos oo. matatapos daw Matatapos nila na agad. yung regime pero hindi kasi alam mo naman ang Iran handa sila for 40 years. Lagi yan sa mga digmaan ay talagang handang-handa sila at lalo na sa asymmetric war. Can you imagine yung kanilang mga drone? It's only worth $10,000 against dun Yes, sa yes. mga Million naman yun. oo, mga yun. yung mga Interceptor missiles missile ng US at saka Israel na it costs between 2 to 5 million $. So ngayon pinapakita pa ng Iran yung thousands na naka-stockpile nila ng mga drone. So asymmetric war ang pinaghandaan talaga dito ng Iran at
kahit siguro 2 taon itong gera na to ay hindi sila mauubusan ng mga drone missile manggagaling sa kanila. So sana ay sa tingin ko ay ang US ay talagang bibigay dito dahil alam mo naman magkakaroon din ng midterm election ng Oo nga, US oo. sa November. At kahit sa partido mismo ni President Trump, Republican, ay tagilid siya. Oo nga Kaya eh. pagka nanalo ang Democrats. sa midterm election, 100%, mai-impeach siya. So siguro isa rin yan sa talagang biglang kumambyo si President Trump. Kasi talagang na-underestimate nila ang Iran dito sa digmaan na ito. So gaya ng nasabi, no, parang napasubo itong US. Ano ba nangyari dito at bakit ang USA ay nahatak ng Israel na sumama dito sa panggugulo na to? Ako sa tingin ko, Orion, ito ay may relation din sa scandal sa US about sa Epstein file. Ayun. Oo. So, okay. alam mo naman, si Jeffrey Epstein ay Israeli. Jew. Oo. So, sa tingin ko kasi... Parang agent siya no? Agent siya, oo. Agent siya ng Mossad or something. Oo. At ito si President Trump, yung mga program of action niya nung kumakandidato siya, mga political speeches niya ay pinangako niya na hindi niya isasabak ang US sa gera. And then Kaya nga eh. eventually ginawa niya ito. So dahil napakalaki na yung nagiging usaping political doon sa political scandal about sa Epstein file ay biglang nagkaroon ng ganitong at saka siguro ang Israel binigyan nila ng mga misinformation si President Trump na kasi alam mo naman bago 'to mangyari may mga regime change daw sa Iran na ayaw ng mga Iranian. Ay, yung mga parang protesta, di ba? May mga street protests na nangyayari. So yun ang pinapalabas nila. Pero ang hindi nila alam, itong mga protest, nag-underground din dito ay ang Israel at saka US. Kasi gusto nila talaga mapaupo yung manok nila, yung the Prince Pahlavi. Yung anak nung siya. So parang may mga PR din sila na ganun. Pero the truth is, of course, ang US din naman, more than 50% ng Amerikano ay ayaw rin nila pumasok si President Trump dito sa gera na ito. So siguro na nabigyan ng maling information na si President Trump na pasok. Ngayon, ang problema, hindi, ito na, 40 days lang yung gera pero para yung sa asymmetric war between US, Israel against Iran ay mukhang tagilid sila. Economically ay at saka kung makikita mo Orion, lahat ng mga US allied ngayon tinatawag ngayon ni Inaaway ni Trump tinatawag sila ni Trump ngayon. Lahat ayaw sumali dito sa gera na to. Kaya siguro isa rin ito sa dahilan kaya parang siya na yung nakikiusap na itigil natin itong gera na ito. Kasi kung siguro siya ang masusunod ay gagamit siya ng nuclear bomb again. Pero hindi po pwede yun. Magkakaroon tayo. It's a taboo. It will be an end of civilization. Alam mo naman ang so hindi siguro papayag diyan ang hindi kayang hindi kaya may weird plan itong si Trump na parang gusto niya kasi sigurong i-lessen ang mga military spending from the very beginning. Baka yan naman talaga ang gusto niya. I-withdraw yung mga bases or whatever. I don't know. Magkaroon ng breakup of NATO. Kasi para siyang may issue doon sa NATO. Di ba? Parang pinapagalitan niya yung mga kasama niya sa NATO na, magbayad naman kami. Kami yung USA, kami yung kami yung gumagastos para sa lahat. Kayo, konti lang ang contribution niya sa funding ng NATO. Parang gumaganon siya eh. Bigla na lang the next thing you know, yung Greenland gusto niyang kunin. So, syempre, fellow NATO country itong Denmark. Parang nagkakaroon ngayon sila ng hidwaan. And the same thing, yun nga, parang may mga sinasabi siyang masasama tungkol sa kanyang mga allies within NATO. So parang, hindi ko alam, ano ba talaga, parang sinasabotahe ba niya yung sarili niyang, yung NATO para eventually yung US will stop being a military power and just concentrate na lang on domestic. I don't know. I'm just trying to think out of the box. Ano ba tong
thinking ni Trump eh. Kasi parang part ito ng problema ng military-industrial complex sa USA na may maraming mga defense contractors na talagang gustong kumita ng malaki. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong flood control problem, ghost projects. Sa kanila, hindi naman ghost project, pero mga highly overpriced na mga armaments. Siguro, baka yun yung nangyayari sa kanila. Na yung cost ng paggagawa ng missiles, mga ganyan, sobrang laki. Parang ano yan hindi sila nagma-mass produce ng missiles. Ang ginagawa nila parang handcrafted. Parang yung mga Lamborghini at saka mga Ferrari. Imbis na naka-assembly line yung paggagawa ng kotse para mabilisan at saka mura. Ito parang ano yan, handcrafted, artisanal ang nangyayari sa kanilang paggawa ng kanilang yung mga weapons. And kaya nga, ang taas ng cost. So yun yung nagiging problema nila. Kaya para sa mata ng mga taxpayers, yung side ng mga Iranian, ito lang ang gastos nila kada drone. Tapos sa atin, isang interceptor missile, ang mahal-mahal. Parang ganyan, ano to? Tapos, sa dami ng mga pumapasok na drones, hindi lang pwedeng isang interceptor missile lang ipapadala natin. We have to we have to fire a lot para ma-intercept natin lahat ng mga yan. So, magiging issue yan sa budget. Ang mahal ng gastos natin. Ano sa tingin ninyo, Yusek? Tama yan. Kasi ito, pinaghandaan talaga ito ng Iran. Nakita ng Iran nung inatake ng US ang Iraq. Alam mo yung narratives nila doon ay naghahanap sila ng yung mga weapon of mass destruction. So ito rin yung narratives nila na may nuclear kayo dyan sa Iran. Pero sabi naman ng Iran ay wala. Itong nuclear namin is research study to sa mga nuclear energy nila. Research, yes. Which is sinang-ayunan din ng International Nuclear Research Center. So, tama kayo, Orion, na ngayon nakikita nila kasi doon sa Iraq, yung pag-atake nila sa Afghanistan, maraming kumpanya sa US na kumita. Dahil doon sa paggawa nila ng mga interceptor missile. So ngayon, siguro yun din ang intention nila na kikita sila dyan ng bilyon-bilyon. Lalo na nung first week, sabi ng mga report ay gumagastos ang USA ng 1 billion a day. So can you imagine, naka 40 days tayo na gera. So malaki-laki na naman ang kinita ng mga negosyante. So yun ang hindi nila na-anticipate. Akala nila ay isang araw na nabomba nila, napatay nila si Ali Khamenei, the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, ay ganun din, yung katulad ng ginawa nila kay Maduro. So hindi na misinform sila. Mukhang hindi ma-change si regime ang Iran kung hindi ma-change regime dito si President Trump. At ayaw na ayaw talaga ng mga Amerikano na pumasok sila sa gera. At tama yung nagiging same observation tayo na talagang hindi ito dapat nangyari. Parang ang feeling ko nga, yung akala kasi ng mga sa US is yung kanilang command structure is similar to them. Like, that everybody has a similar command structure as they do. Kasi sa kanila, di ba sa US, naka-presidential system sila. The president, the buck stops with him, etc. And in fact, pag yung nga, tinanggal mo yung presidente, usually nagkakaroon ng gulo kasi lahat ng decision making nakasalalay sa isang tao, sa presidente. Pag natanggal yan, magkakagulo para sa succession. Whereas, hindi pala ganun ang nangyayari sa Iran. Kasi although, sabihin natin, yung supreme leader ni si Ali Khamenei ay, yun nga, pinatay nila. Ready naman pala sila na magkaroon ng mga ready successors . Oo. Parang plug and play lang pala yun. Tanggal na to, wala na to, may isa pa, may willing to enter in. So parang nagulat ngayon tong US na bakit hindi nag-stop? Akala nila na decapitation wawala na. Hindi pala. At hot swappable pala. Oo, at saka yung mga PR nila na ganun ang mangyayari, yung mga regime change, yung mga rally doon, kagagawan din naman nila yan. In fact, yung mga rebel dyan, yung mga Kurds ang nag-arm din sa kanila dyan is Amerika. Oo. At napakaganda nga yung sistema ng Islamic Republic of Iran kasi sa kanila, although may supreme leader, may mga Islamic theologists na pero
ang talaga na mamahala doon is yung 290 member of the parliament nila. So talagang ano sila, maganda yung sistema nila at malaking country yan. May mga autonomy yan. So, May autonomy, decentralization, ganyan, di ba? Tsaka nakita naman natin siguro sa TV yung mga decoy nila na kala mo ay mga military Installation, yung pala mga plastic lang. Plastic na, lang pala yun, oo. Yung mga stockpile nila talaga, mga armament nila ay buong-buo. Can you imagine ngayon, lalong lumalakas, lalong dumadami yung kanilang mga drone, mga missile na talagang very accurate. Mga unmanned na mga missile nila, drone nila ay very accurate, tumatama sa mga energy satellite, mga infrastructure talaga ng Israel at saka yung mga American bases ng US bases doon sa GCC countries. Ito, Yusek, dito pumapasok din actually, yung background ko nung OFW ako sa Singapore. Nasa IT industry kasi ako. And dun sa IT industry, lalo na sa infrastructure, IT infrastructure side ako, kinakailangan namin kasi magdidisenyo kami ng mga networks, ng mga sistema na meron kaming redundancy, yung tinatawag. Wala tayong yung tinatawag na single point of failure such that pag yung bagay na yan ay na-off, yung buong sistema ay di na gumagana. Dapat yung pagkadisenyo is that if something fails, there's actually a backup or several other backups, which is how the Islamic Republic of Iran actually worked. Such that kahit nga nila tinanggal yung supreme leader, naka-autonomous pala sila, decentralized. May redundancy pala sila Such that, hindi nasisira yung decision-making capability ng bansa just because nawala yung original na leader. Meron pa rin pala. It's still intact, which is a greater level of resilience. This is something na hindi nakikita ng maraming mga Amerikano or ng mga taong galing sa mga tinatawag natin, mga presidential system. Kasi nga, ang presidential system is based on a single point of failure. The president. He is usually in a presidential system, yung tinatawag nating single executive system. Yung isang taong yan yung gumagawa ng desisyon. Hindi siya collective or collegial. Na, okay, maybe like in a parliamentary system, yung prime minister, he's hot swappable The prime minister, if nakitang may problema siya, pwedeng tanggalin agad, may ibang magti-take over. Sa presidential system, hindi. And that's the thinking of the US. In a way, that's also our thinking because we use the same system Pero I think that's why ako matagal na akong nagpupush ng system change na magbago na tayo ng sistema para wala tayong ganitong problema na kapag na-incapacitate yung isang leader, wala na lahat. We need a system where you have redundancy, resiliency, and no single point of failure. Yan yung nakikita ko. Oo. Maganda nga yung ang sistema dyan ng Iran. Kasi though first day namatay yung si Supreme Leader Ali Khamenei and then he was replaced by the son. Yung son pala, kasi may dapat pala na next in line na namatay din. Kaya yes. parang nasa third in line yung si Mujtaba Khamenei. Pero aside from decentralized yung kanilang gobyerno, pero yung mga proxy allied nila, Hezbollah from Lebanon, Hamas, Palestine, tsaka yung mga militia nila sa Iraq at saka sa Syria. Sa Syria is yung yung Houthis. So napakaganda yung mga proxy allied forces na talagang sabay-sabay lumalaban. Kaya talagang sa tingin ko rito ay na-underestimate ng US at saka Israel ang Iran. So kaya walang kaduda-duda na sila yung pumilit na tinanggap nila kagad yung 10-point yung hinihingi ng para sa ceasefire, para sa end of the hostilities. So ako, siguro sumama tayo na manalangin. Kasama dyan si John Pope na talagang matapos na ito dahil alam mo naman tayo sa Pilipinas, collateral damage tayo rito. A third world country, yung ating energy input, 70%, umaasa tayo sa Middle East. At ang pinakamabigat dito, or yun, yung ating mga
hardworking overseas Filipino workers. Ako dati. Foreign remittance talagang hirap na. Lalo na yung mga, kasi dito ang affected sa atin, yung mga minimum wage earner natin. Wala na Yes, matitipid. yes. Ayun na nga. Transport sector, according to the government, ay bibigyan nila yung mga chuper, yung mga affected na more than 2 million sa transport service. Pero medyo ano nga kasi sa iba sabi ng DSWD, parang ang nabigyan lang nila 300,000. So anong mangyayari doon sa 1.8 million na nasa transport sector na hindi mo mabibigyan ng ayuda, AX? So talagang napakahirap. Can you imagine yung ordinary na jeepney driver kumikita 1,800 ngayon a day. Ngayon mag-uwi lang ng 200, 300. Napakamahal ng bigas, napakamahal ng mga bilihin natin. Yung inflation natin in less than 1 month nag-double from 2.4 inflation natin naging 4.1. Dagdagan pa ng another 2 months, naku baka yung kinatatakutan natin 6 to 7% inflation. So napakabigat talaga ito sa ekonomiya natin at saka mga kababayan natin. Grabe. So Yusek, ano yung tingin mong mga kinakailangan gawin ng Philippine government para makapag-build up tayo ng ability to respond to these kinds of crises in the future? Para yung parang tinatawag nating resiliency building or I guess tawag nito contingency planning, or what are the things that you think we need? Yung kinakailangan natin para lumakas ang ating bansa, para hindi tayo laging natatamaan ng mga ganitong klaseng problema sa ating ekonomiya, sa kabuhayan natin, etc. Sa tingin ko, siguro mag-isip-isip na tayo ang ating gobyerno, yung mga policy natin. Kasi yung pagiging dependent natin sa yung energy input natin ay puro langis. Siguro, i-consider natin yung mga electric vehicle, mga renewable energy natin. Alam mo, napakayaman natin sa araw, no? We are a tropical country. Oo Libre ang araw, yung sikat ng araw. Yes, yung yes. tubig natin, yung mga wind, yung hangin natin, wind power natin. So, siguro, kita mo ang China. Ang China ngayon, yung renewable energy nila nasa 70%. Hindi sila nahihirapan dahil naka-electric vehicle sila. Ako, a classic example of that is siguro ngayon kung nakapunta ka lately sa Boracay. Sa Boracay, yung mga jeepney diyan naka-electric sila. So, Electric? hindi sila Okay. affected. At Wow. maraming mga LGU, local government units na naka-electric na sila. So can you imagine na talagang hindi sila so kailangan ang gobyerno natin ay maging proactive tayo sa usaping enerhiya, food security natin, agricultural country na tayo pero bigas inaangkat natin. Pero ngayon ang bigas tumaas na rin, napakataas kasi Grabe. logistic cost, distribution cost. Umaangkat tayo sa Vietnam, Thailand. So napakamahal na rin ngayon ng bigas. Pinangako dati ni President Marcos na bababa tayo ng 20 pesos. Ngayon, 20 pesos siguro baka mga 1/4 kilo lang yan. So kailangan siguro yung food security natin at saka lalong-lalo na kung makakreate tayo ng more job opportunities sa Pilipinas para yung mga kababayan natin, yung 12 million overseas Filipino workers ay Pwede na hindi na makauwi. lumabas. Oo. Yes, yes. Kasi Actually, kung lalo tayong umasa sa mga foreign remittance, katulad ng mga ganitong gera, kita mo 2022 nagkagera ng Ukraine at saka inatake sila ng Russia. So ganun din ang nangyari sa atin. Pero mas mabigat itong nangyari kasi sa Middle East kasi marami tayong kababayan diyan na Sobrang nagtatrabaho. dami. Yes, yes. So isa tayo sa mga collateral indirectly tayo yung pinaka-apektado sa usaping gera diyan sa Middle East. ito, Yusek, meron akong mga naisip nga, based on what you were saying. Like, yun nga, yung sa job opportunities. Kasi parang ang problema natin sa Pilipinas, marami sa mga naging leaders natin dati, nakita na nagkaroon tayo ng mga remittances galing sa overseas Filipino workers. Uy, okay to, malaking pera pumapasok. Pero hindi naisip na itong mga leader na to, teka lang, tip of the iceberg lang yan nakikita ninyong remittance na yan. Yung remittance na pumapasok, oo, yan yung nasa taas. Pero sa iceberg, merong mas malaking nasa ilalim, which is yung mga OFW na nandun sa ibang bansa, kinakailangan din niyang magbayad ng, siguro nakatira yan, may rent na binabayaran. Meron niyang binibiling pagkain. Meron niyang, kumbaga may gumagastos sila at nagbabayad ng tax dun sa kanilang mga bansang tinitirhan.
So kunyari ako dati, OFW ako for many years, no? More than 2 decades sa Singapore. Nagbabayad ako ng tax sa Singapore dahil doon ako nakatira dati. Bumibili ako ng pagkain, 'di ba? Ng mga ganun, nagbabayad ako ng rent. Kung nagre-remit man ako, ganito kaliit ang pera na 'yan, pero sa totoo lang mas malaki ang mga nagagastos ko doon sa loob ng Singapore. Nakinabang ang Singapore doon sa mga kinita ko bilang OFW. So ang nangyayari actually in reality, akala natin ang laki-laki ng remittance, pero yung pala, doon sa sweldo na kinita ng mga OFW, marami palang pera na doon bumalik sa ekonomiya ng ano. Kung sana pala, nasa Pilipinas ang mga trabahong ito. Ibis na yung mga kumpanya nasa labas ng bansa. Ang mga OFW nandun nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Yung mga kumpanyang foreign na yan, nandito na lang pala sa Pilipinas. Yung mga opisina, yung mga factories. So yung mga Pilipino, hindi na kinakailangan lumabas at maging malayo sa kanilang mga pamilya. Hindi magkakaroon ng mga broken families. 'Di ba? Tapos yung mga supposedly OFW na yan, hindi na sila magiging OFW na. Sa Pilipinas sila and they will be spending money in the Philippines. So yung kanilang kinikita, umiikot sa loob ng ating ekonomiya. Bumibili sila ng pagkain, gumagastos sila, bumabalik sa ekonomiya ng Pilipinas at nagbabayad sila ng buwis dito. At ang kumpanyang pinagtatrabahuan nila, nagbabayad ng buwis. Parang hindi yata nakita ng ibang mga officials natin long ago na parang, okay na yan, remittance. Parang ganun, parang sayang talaga. Tama yan, Orion. No? Napakaganda yung naging observation mo na dapat paigtingin natin, palakasin natin yung foreign direct investment. Yes. Na dumami yung mga investment dito, lalo na yung foreign at saka local investment kasi nakaka-create tayo lalo ng job opportunity para sa mga kababayan natin. Pero lalo na ngayon medyo nakakalungkot kasi can you imagine sa buong mundo tayo yung unang-unang country na nagkaroon tayo ng state of national emergency energy. Can you imagine? Sinasabi natin a day before, sabi ng presidente ay normal lang sa atin. Normal, wala tayong problema. Ngayon, biglang unang-una tayo na bansa na na-declare tayo na ng national state of energy emergency. So ano ba ang ibig sabihin nito? Para sa mga investor, siyempre nakakawala ng kumpiyansa yun. Dahil, alam mo naman, paano kung mag-invest? Ano pala kayo? State of emergency. Mabigat pa rito. Hindi lang crisis. Emergency. So, ibig sabihin, kung magtatayo ako dyan ng pabrika, factory, ay kulang na kulang ang inyong energy source. So, siguro yung policy natin ay lalo natin i-develop. Dahil kung katulad yan, papasok ang mga foreign direct investment sa ASEAN, Association of Southeast Asian Country, in terms of power, tayo ang pinakamahal. Oo nga Pinakamahal. Can you imagine ngayon, yung per kilowatt hour natin, 12 pesos. Grabe. Tataas pa yan because of this. Kasi alam mo kahit mga... Fossil fuels ang gamit natin Fossil fuel. Kahit yung mga coal power plant natin, gumagamit pa rin yan ng fuel. So, dependent pa rin tayo sa fuel. So, talagang, sabihin na natin na in terms of labor cost, medyo mababa tayo. Pero, dun sa power cost natin, isa tayo sa pinakamataas. So, hindi talaga tayo makakainganyo. Hindi talaga tayo makaka-encourage ng mga prospective foreign investor natin. At saka ngayon, yung masyadong na-devalue yung peso na against the dollar. So, mahigit 60 na ngayon. So alam mo, ang unang talo rito, yung mga manufacturer natin, mga exporter natin. Pero ako tingin ko dyan, ang pinakaunang talo dito sa pag-devalue ng piso ay ang gobyerno natin. Can you imagine, Orion? Ang utang natin ngayon, umabot tayo ng 18 trillion. Grabe. Yung utang na yan, may foreign debt, may domestic debt. Anong ibabayad natin dyan? Nagbabayad nga tayo sa utang natin, principal plus interest, mahigit 1 trillion a year. So, ibinabayad natin dyan dollar. So, can you imagine itong nangyayari ay lalong, pero siguro,
dapat magpakatotoo rin ng ating pamahalaan na sabihin nila yung totoo, hindi yung paiba-iba. Sasabihin nila na normal lang, okay lang tayo, and then mayroon binuo na committee dito sa National State of Energy Emergency. So talagang mawawalaan ng kumpiyansa yung mga prospective foreign investor natin, lalo na yung mga local investor natin. So sana maayos natin, mapaigting natin yung adikain ng ating pamahalaan, ma-resolve ito. At napakaganda yung sinabi mo na yung mga hardworking Pilipino, OFW, magagaling, matatalino. Kita mo sa Middle East country, mga senior staff, yung mga malalaking refinery ay mga Maraming senior Pilipino. staff engineer dyan, na mga magagaling na engineer, mga Pilipino, mga kababayan natin. Oo nga, oo so nga. ang nakikinabang dyan, itong Yung mga- ekonomiya ng ibang mga bansa. ekonomiya, katulad nyo, yung mga sa IT industry, magagaling Yes, sa Singapore, Malaysia, mga Filipino engineers. So, sayang. Dapat Sayang talaga. dito makinabang. At yung binabayad ng taxes, corporate tax, ay ang makinabang dyan ay ang ating Philippine government. Lalo na ngayon, usaping excise tax na isususpend daw ng Department of Finance, malaking bagay sana yan. Pero ako, personally, yung 10 pesos na excise tax na isususpend, okay yun. Kasi ang government, ang oil naman, may ibat pa rin na 12% per doon sa ano. Abang tumataas ang value ng oil, ay kikita pa rin yan ng government. Pero kung isususpend mo yung estate tax, sabi ng Department of Finance, mawawalaan pa rin ng government ng more than 180 billion. Saan tayo kukuha ng mga pang-pondo natin sa basic services? So mangyayari dyan, mangungutang na naman ng ating gobyerno. Naku. So dagdag Dagdag ano na naman yan, problema na utang. naman yan. Mabuti kung talagang napupunta sa tama yung uutangin natin. Pero yun ang dapat siguro tingnan ng ating mga namumuno ng ating gobyerno, na medyo maging proactive tayo dito sa problema. Kasi kung gagawa tayo ng solusyon, dapat yung sustainable na mapapakinabangan ng ating mamamayan na long term, hindi yung mga temporary lang na Yes, mga stopgap measure lang. magbibigay ka ng Temporary AX band-aid. ng 5,000 per chuper. Eh ano ba naman ang 5,000 na, 'di ba? So siguro kung ang mga chuper natin, mga jeepney natin, nabigyan natin yan 5-10 years ago ng mga electric jeepney, ay ngayon hindi na nila kailangan ng diesel pang Oo crudo. nga. So malaking bagay yan. Bakit hindi ito nagawa? Pwede pala yan magawa. May mga LGU. Sa Davao, mayroon sila mga doon, may mga jeep sila doon na electric. Electric, So no? siguro yung mga kababayan natin, siguro tayo na rin na ewan ko kung maniniwala sa atin ng ating gobyerno na siguro yung mga nagbabalak bumili ng sasakyan or motor, siguro i-consider natin bumili tayo ng electric para yes, kita mo ngayon masaya yung mga mga electric vehicle. Naka-electric o at least hybrid, Ewan ko kung pwede tayo ngayon daw yung mga electric vehicle ngayon, lalo na yung out of stock daw. Kasi nakikita ng mga kababayan Mas natin mura. sa China na masasabi natin handang-handa sila kasi Oo. doon almost 100% naka-electric vehicle sila. So sila wala rin silang langis. Pero tayo wala rin tayong langis. Ang Malaysia nga may langis sila, Petronas. Indonesia may langis sila. Kapitbahay natin yan, Brunei. Pero sila kahit may langis, pero naka-electric vehicle na sila. Oo So nga how eh. much more Pilipinas? Wala tayong langis. So bakit hindi natin ito ginagawa? Sayang talaga, no? Ang dami talaga ako nakikitang mga structural problems kung bakit tayo naging napaka-vulnerable sa mga ganitong klaseng mga international crisis tulad ng mga digmaan. I mean, yun na nga, the number one issue, bakit napaka-dependent natin sa pagpapadala ng OFW. And nakita natin, actually, the structural issues nasa konstitusyon Kasi for some weird reason, naisip natin, nalagyan natin ang ating saligang batas nitong mga sagabal sa pagpasok ng foreign investors. Dahil nung dati, naisip ng mga Filipino leaders na mas maganda yung economic nationalism kaysa sa job creation. Correct. Whereas sa Singapore, si Lee Kuan Yew, inisip niya, yung economic nationalism niya, hindi tayo kikita, hindi tayo kakain dyan Unahin nating magkaroon ng job creation muna.
yung payamanin natin yung mga ordinaryong tao, yung mga poor people, maging middle class. Yung mga middle class natin, yayaman, magiging new rich. Sana yun. Kumbaga, concentrate on economic development, concentrate on job creation. Kaya ang Singapore ginawa nila, open up to foreign investors. Basta dumami ang mga trabaho, wala akong pakialam sino saan galing yung kumpanya na nagke-create nitong jobs. Sa atin, hindi natin inisip yan. Nationalism muna, nationalism of economy. Wag muna yung mga dayuhan. Ay nako, edi napuwersa ngayon ng mga Pilipino na mag-abroad. And we became more vulnerable to itong mga issues natin kapag nagkakaroon ng digmaan, etc., and so forth. Sayang talaga, no? Yusek. Nabanggit mo yung Singapore. Ako ay hanga-hanga sa, of course, kay Prime Minister Lee Kuan Yew. At ngayon, yung Prime Minister nila, pinapanood ko. Yes. Day 1 pa lang ng atake ng US, Israel, talagang nagpapakita siya sa TV. Yung nagbibigay siya ng very objective na information sa mga Singaporean. Yes. Sabi niya, ito ay papasok tayo sa, bagamat malayo tayo sa regional war sa Middle East, pero magiging apektado tayo dyan. At marami siyang sinasabi. Nagsasabi siya ng totoo at kailangan maging proactive sila, naghahanda sila at ginagawa nila. So sana naman dito sa Pilipinas, gayahin na lang natin din sila, magbigay tayo ng tamang information sa kababayan natin. Mga objective na mga information. Information. Ano? Ngayon, kahit digmaan ay ang ating OWA, Department of Migrant Work, in-encourage pa natin umalis yung mga kababayan natin para pumunta sa Saudi Arabia, pumunta sa United Arab Emirates. Ang nakatingga pa dyan na nagbabalak 100,000 na kababayan natin na gustong... Oh my gosh. So, ano ba ang plano natin para sa mga kababayan natin? Alam na nga natin na dapat i-repatriate yung mga magiging collateral damage doon ng mga kababayan natin. Ay ngayon, gusto pa natin paalisin yung mga nakatingga rito. For this 40 days na gera ay gusto pa natin paalisin itong 100. Kasi, alam mo naman, umaasa talaga tayo. Masyado tayong dependent dyan sa $40 billion foreign remittance from our modern heroes. Itong mga hardworking overseas. Alam mo, Orion, ako napakalapit sa puso ko itong mga kababayan natin na mga OFW. Kasi alam mo, ano na yan, hindi lang dahil kikita sila na pinapadala sila, ito ay sila ang number 1 din na target ng mga scammer. Yun na nga Sigurado yan, more than 50% ang aalis na OFW, maghiwalay yan sa pamilya nila. So, alam mo, lahat ng mga pasanin ba na sa buhay ay yan ang nagiging nila, yan ang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya sana naman ay magkaroon ng maganda-gandang plano ng ating mga policy makers sa ating bansa. Nako, grabe. Ang dami talaga natin nakukuhang kaalaman dito. Alam mo, Yusek, meron din akong isang nakitang parang major problem. Na-mention ninyo kanina yung food security issue natin. Parang nakikita ako na part ng ating problema dyan, bakit wala tayong food security na locally sourced na pagkain? Bakit kinakailangan natin mag-import? Parang nakita ko may kinalaman yung pala sa sa CARP ay yung Comprehensive Agrarian Reform Program na partly nandun sa konstitusyon nakasulat yung dapat magkaroon tayo ng ganyang programa such that yung dati may mga large tracts of land na dahil sa malaki siya pwedeng magkaroon ng more efficient na mechanization. Tapos nangyari anything larger than 5 hectares yata nasama dun sa mga redistribution of land, no? So yung anything bigger than 5 hectares hindi na siya pwedeng magkaroon ng yung tinatawag nating mechanization kasi nga ang mangyayari puputol-putuli na siya. And dahil dito sa mga maliliit na plots of land, hindi na nga sila efficient. Wala na sila yung tinatawag na economies of scale. Kaya yung yung planting rice, ganyan, dun sa mga maliliit na plots na yan, hindi sila efficient. Mahal ang costs and whatever else, no? Anything agricultural na ginagawa dun sa mga sinasabi nating maliliit na plots rather than sa mga bigger plots of land na merong tinatawag nating economies of scale, nagiging mahal.
Kaya pala, kasi yung mga, i-compare natin sa Thailand o sa Vietnam, yung kanilang yung mga lupain, malalawak, malalaki. No? So isang operator or company or something ang nagdadala sa napakalaking lugar, so nakakapag-invest siya sa mga efficient mga tractors and harvesters or whatever machinery. Sa atin hindi. Maliliit lang. Kaya ang mahal ng per unit cost natin sa mga pagkain natin, parang sayang talaga, structurally unsound pa lang natin. Tama yan. Economic system. Tama yan, Orion. At kung makikita natin, siguro idagdag na rin natin na isa rin sa mga affected itong mga farmer natin ngayon. Alam mo, mga farmer natin, yung mga tractors nila, gumagamit din sila ng diesel. Mga mangingisda natin, gumagamit ng diesel. Ngayon, nagmahal ang diesel. Halos wala na sila talagang naiuwi sa kanilang mga pamilya dahil tumaas talaga yung cost nila sa pangingisda, sa pagiging farmer nila. Nabanggit mo yung success ng Thailand, Vietnam sa farming. Kasi very successful sila sa corporate farming. Tayo ang nagturo sa kanila sa UP Los Baños. Oo nga. So, sila nagawa nila na tayo ang nagturo. Tayo hindi natin nagagawa kasi mas gusto natin mag-import ng mga agricultural product. Ngayon, mag-import na nga tayo, napakamahal ng cost. So, ano mangyayari sa food security natin? Hindi Wala tayong food lalo security. tayo may hirapan. At ngayon ay lalong tatama rin ng mga farmer natin dahil yung yung cost ng kahit yung mga vegetable growers natin ay napakataas yung kanila. Yung transport costs. Transport ngayon, cost, distribution cost nila. So, kawawa talaga yung sa agricultural sector natin at kumikita dyan yung mga smuggler ng mga agricultural product. Can you imagine, dito sa atin, ang dami-dami. Siguro kung sa mga kanayunan, makapunta ka, ang dami-dami mga lupain. Makikita mo nakatiwangwang, hindi na papakinabangan. Grabe. Oo. Mahirap talaga. Kasi ngayon, yung cost, kahit yung generator na ginagamit ng mga sa farming ay tumaas. Kasi diesel lang ginagamit din nila. So, yun ang very basic na, ewan ko, hindi siguro pinapansin kasi hindi nakikinabang yung ating mga ibang kababayan na dapat ay sila yung mga ngasiwa dito sa usapin na ito. Grabe, Yusek, meron pala akong nakitang panukala, na pinapanukala ni Senator Chis Escudero. Ito yung tinatawag na Strategic National Oil Reserve pala. Parang magkakaroon sana tayo ng tawag nito, yung parang storage ng 90 to 180 days worth of oil. Kumbaga parang sana magiging parang buffer yata ito para sa Pilipinas for our energy needs, for our yung mga fuel needs, para kung sakaling nagkakaroon tayo ng ganitong gulo, at least imbis na meron lang tayong 50 days worth of reserves, and usually yung mga reserves na meron tayo ngayon is privately owned. At least ito government-sponsored, yung National Strategic Reserve na 90 to 180 days. I think it's better nga talaga kung maging 180 days yan. In case magkaroon ng mga ganitong gulo sa Middle East or sa wherever else, nagkaroon ng any problems with oil, at least meron tayong local reserve na meron na 90 to 180 days. Tama yan. Kasi yung mga katulad na nabanggit mo, Singapore, mayroon silang ganun din na storage that can supply yung pangangailangan nila for 250 days. Tayo nga, Grabe. sabi ng gobyerno natin, 60 days yung stockpile natin. No? Maabot sa 30 to 60 days. Pero ngayon, nakita natin na parang totoo ba yan o hindi? Kasi yung first week pa lang ng war ay tumaas Tataasan, bigla yung spike ng presyo ng Grabe, langis. no? So, parang hindi naman yata totoo na aabot tayo sa ganon. Pero, yun dyan sa sinabi mo na panukala ni Senator Chis, maganda yan. At alam ko ginagawa rin yan ng Philippine National Oil Company. Yes, Pero alam mo naman na
deregulated ang ating dito sa oil industry natin, ay lahat ay ang nangangasiwa rito ay mga private companies. Oo. So sana maganda yan na panukala kasi malaki rin ang cost to store yung oil natin. Correct. Sana talagang gawin ng ating Department of Energy, ang ating isa yan sa mga magiging adhikayan ng ating pamahalaan na magawa yung gano'n na lumaki yung ating reserve na hindi tayo talaga nagpapanik pagka mga ganitong may mga gera. Ayun. Well, Yusek, ang dami na natin ng mga napag-usapan, ano? Meron pa po ba kayong mga panukala na gustong maipahiwatig sa ating audience na para paano natin mas mapapaganda ang sitwasyon natin sa Pilipinas, lalo na nandito tayo sa problema ng digmaan na meron tayo ngayon internationally. Oo, alam mo, natatawa ko, Orion, dito sa armed forces din natin, nakita yung mga modernization natin. Bakit tayo magmo-modernize na, Kasi baka nakita naman natin tong cost of war. Medyo so siguro i-modernize natin talaga yung sa agriculture natin, itong mga pangangailangan natin sa enerhiya natin, lalo na yung renewable energy natin. Wag natin siguro pahirapan yung mga prospective investor natin kasi can you imagine, Orion, tatayo ka na isang solar farm. Ang kailangan pumirma diyan 250 signatures. So, sino ba ang ma-encourage mo na prospective investor mo sa wind power, sa lahat ng mga ibang renewable energy? Kasi dito, alam mo naman, cartel na rin itong usapin sa energy sector natin. So, siguro ang ating gobyerno dapat tingnan to na yung ease of doing business. Katulad ng sinabi mo na magkaroon tayo ng mainganyo natin ang mga prospective foreign investor natin, padaliin natin sa kanila, i-open up natin sa kanila. We can open up a floodgate of so many business opportunity dito sa Pilipinas that can open up also million job opportunity para sa mga kababayan natin. Kasi siyempre, magbabayad yan ng taxes. Magbabayad naman sila ng tax. Mag-create ng jobs, di ba? Oo, yung buying power ng yung 3 million unemployment natin. Kahit yung 3 million ngayon, sigurado yan, madadagdagan yan. At saka, kahit yung mga kababayan natin na may mga trabaho, yung mga underemployed na kulang pa rin yung kanilang sweldo, pang survival. Pero ano magagawa nila? Hindi sila makakahanap ng trabaho na mas sapat o mas hihigit pa doon sa kanilang kasi wala naman talagang trabaho. At the only reason kaya nga talagang kahit mabigat sa kanila ay pumupunta sila sa abroad. Kaya siguro tama yung sinabi mo, panukala mo rin na dito makakreate tayo ng mga opportunity, business opportunity. Kasi kung tayo rito, lalong lahat tayo ay makikinabang. Exactly. At yun, siguro sa electric natin, yung mga electric vehicle natin, siguro tumulong diyan ng ating gobyerno, yung mga sa transport sector, siguro kung yung gustong umutang sa bangko na mga gustong bumili ng mga Grab o EVs, siguro tulungan natin yung mga gustong umutang ng mag-taxi, mga Grab, mga super natin na dito tayo sa electric vehicle. Kasi nakita naman natin, very effective, very efficient, at saka doable talaga na ito yung maging hanap buhay ng ating mga kababayan. Ito, Yusek, gani, nakita ko nga na importante talaga yung sa job creation na sinasabi natin. Kasi maraming beses pinag-uusapan ng maraming ibang tao, ay, ang bababa ng sweldo sa Pilipinas, ganyan-ganyan. Hindi nila nagigets na kaya ang mababa ang sweldo sa Pilipinas dahil sa law of supply and demand. Pag sobrang daming mga aplikante, tapos sobrang konti naman ang mga job opportunities, talagang magiging mababa ang sweldo. Kasi ang daming mga aplikante na lumulusob dyan sa isang, sabihin natin may one job opportunity na lumabas. May mga, sabihin natin, 500 na mga taong gustong mag-apply dyan sa isang trabahong yan, talagang magpapababaan ng sweldo yan. Pero if the opposite happens, na may mas maraming mga job opportunities kaysa sa mga taong naghahanap ng trabaho,
doon tumataas ang sweldo eh. Yun yung nangyari sa Singapore. Totoo. Na parang dumami ang job opportunities kaysa sa mga tao na ngayon yung mga kumpanya ang nagkukumpetensya sila sa isa't isa. Sir, kayo gusto nyo mag-apply? Dito na kayo. Mas mataas kami magpasweldo. Tapos yung ibang kumpanya, hindi, huwag kayo dyan sa kanila. Dito kayo sa amin. Mas mataas ang pasweldo namin. So pataasan ngayon ng sweldo. Sa Pilipinas, baliktad. Kasi sa sobrang dami ng aplikante, konti lang ng trabaho, mababa ang sweldo. So talagang dapat concentrated tayo sa job creation. Kaya tama itong mga napag-usapan natin na Yusek Gani eh. Importante yan. Totoo yan. At ako, natatawa rin ako doon sa panukala na 4 days a week na pinapanukala ng ating pamahalaan. Bagamat ano naman yan, siguro applicable yan sa government kasi karamihan naman ng government agency ay mga overstaff na yes. hindi naman talaga productive. Pero alam mo, paano mo gagawing 4 days a week ang trabaho ng construction worker? Oo nga. Diyan yan umaasa. Or Yes, sa BPO yes. industry Yes. na diyan umaasa. Pwede mo bang iuwi ng mga BPO industry worker ang mga file nila? May mga secrecy, may mga ano yan. So, alam mo, minsan ay dapat siguro wag natin i-impose sa mga private, lalo na yung magiging productivity ng mga manufacturer natin, mga exporter natin, kung patatrabahuin mo lang yan ng 4 days a week. So, siguro yung mga objective na bagay na talagang applicable sa mga private companies ay mas alam nila kung ano yung gagawin nila. Pero siguro sa government, applicable yon. At siguro sa atin din, sa government, yung mga hindi naman kailangan, mga seminar or mga travel abroad nila, dapat magtipid tayo kasi ito lang yung solution na dapat ay sa tingin natin maliit na ambag pero malaking bagay yan sa atin lahat. Ayun. Well, Yusek Gani, grabe, ang dami natin ng mga napag-usapan, napag-diskusyon natin. Nakikita ako na, ayun, hanggang ngayon nandiyan pa rin yung gera. So sana matapos na talaga ito, no? What do you think? Sa tingin ko naman, doon sa mga nabanggit natin na reason ay baka matapos ito. Baka matapos kasi na, no? Wag lang, alam mo naman, ng Israel ay yun ang nakikita ko na baka sila yung ayaw matapos yung itong usaping kapayapaan. Pero sa tingin ko naman, ang USA naman gusto nilang matapos na to di ba? Kasi ayaw namang Amerikano. Oo. At si Trump takot na rin may impeach kasi 100% may impeach siya pagka natalo ang Republican sa midterm election. At yun, collateral damage. Alam mo naman, umaasa rin ang ekonomiya nila dyan sa petrodollar industry kasi ginagamit dyan sa Middle East. Ngayon, hindi na sila kumikita dyan dahil sarado yung Hormuz Strait. Mga insurance company, kanila rin yan. Oo nga, oo. Wala silang mga transactionist ngayon. At saka yung mga oil tanker dyan, kanila rin yan. So, yung domino effect ng economy ng US ay huwag natin kalimutan yung stock market nila. Lubog Oo. na lubog. Nako. So, US ang naging ano rin dito. So, alam mo yung pinag-usapan natin ay increase ng mga cost, mga basic commodity. Mas tinamaan din dito ang Amerika. Kawawa sila. Kawawa sila. Kaya, biktima rin sila nitong sinimula nilang digmaan. pero tayo sa Pilipinas ay talagang malaki rin. Ang, Collateral damage tayo naging epekto sa atin, ekonomiya natin, yung safety ng ating mga kababayan na naipit doon sa Middle East. At syempre ngayon naramdaman natin. Can you imagine 40 days lang na itinakbo itong gera na ito ay talagang umaaray na ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung majority ng ating mga Pilipino na umaasa sa minimum, mga hindi naman talaga, bago itong gera, masalimuot na yung kabuhayan natin sa Pilipinas, yung mga skandal na nangyayari sa ating gobyerno. So hindi pa natatapos yan, wala pang kasagutan dyan ang ating pamahalaan. Nangyari pa itong gera. So lalo talagang lumulubog ang ating ekonomiya sa Pilipinas. Ayun. Well, grabe. Yusek Gani, grabe, ang dami kong natutunan sa iyo. Ang dami mong impormasyon dahil sa I guess sa dami na ng experience mo dito sa I guess
sa business, sa socio-civic works, and sa pagiging public official mo dati, no? I mean, it's you have a wealth of experience, kumbaga, that informs your ability to talk about these different topics. Ang galing. So, gusto kong pasalamatan kayo dito sa pag-guest ninyo sa aming podcast, the PGMN podcast in Taglish. Ayun. So, I'm sure magkakaroon tayo ng mas maraming mga oportunidad na makapagtalakayan ulit, no? Makapagdiskusyon. So, ayun po, ladies and gentlemen, we all had a very wonderful opportunity na makausap natin si Yusek Abdulgani Makatoman. Kitang-kita nyo, wealth of information niya. Ang dami kong natutunan. Grabe, ang daming talagang wealth of information na pag-usapan talaga dito. So ladies and gentlemen, i-spread nyo ito, ikalat ninyo ito para may maraming ibang mga Pilipinong may matututunang bago. Yusek Gani, maraming salamat sa inyo sa inyong pagdalo rito sa amin. Maraming salamat po. Salamat po. It's a great honor and pleasure to be with you, Orion, at saka dito sa PGMNA na podcast. Karangalan po. Maraming salamat. All right. So ladies and gentlemen, maraming salamat sa inyo. Ako po si Orion Perez Dumdum and we are proudly PGMN.